Okay, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Isang magandang umaga. Maupay nga aga ha iyong atanan. Salamat sa Diyos at tunay na ang pangangaral ng mga salita ng Diyos, ito ay biyaya ng Diyos, hindi sa galing ng mga ngaral, hindi sa talino, kundi sa paggawa ng banal na Espiritu. Okay, tayo mag-umpisa na at tayo magsitayong lahat. Tayo'y magbabasa ng isang talata sa Biblia sa Hebrews 9:27. Ang sabi dito, babasahin ko na lamang at sumunod na lamang kayo sa inyong mga mata. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Ang kamatayan ay tiyak, walang makatatakas. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos na mapagpala, isang magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan, Panginoon, sa itong mga buhay. Salamat o Diyos sa lahat ng biyaya na patuloy naming tinatamasa, patuloy mong ipinagkakalob sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang buhay ay biyaya mo sa amin, Panginoon. Kayo din o Diyos ang nagtakda ng kamatayan, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga bisita, naway kayo po o Diyos ang gumawa sa kanilang mga buhay, na tunay o Diyos maintindihan nila na ang buhay ay saglit lamang sa mundong ito, walang nakakatiyak ng bukas, at lahat kami ay lilisan sa mundong ito, Panginoon. Gabayan mo kami o Diyos sa aming pag-aaral ng ipong mga salita, nawa o Diyos ay pangunahan kami ng ipong banal na Espiritu, na siyang magkontrol sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na buhay na tunay na aming pinaglilingkuran sa lahat ba ng mga bagay na aming nakakamtan. Salamat o Diyos, tanging kayo po o Diyos ang source ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. Patawad naman sa aming pong mga kasalanan at dalayan namin o Diyos ang iyong paghugas ng aming mga kasalanan. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero salamat o Diyos dahil sa pangalan ng Panginoon Jesus kami po ay minarapat mo o Diyos na kami ay dinala mo dito sa iyong bahay-sambahan upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, ang lahat ito dalangin namin sa tanging matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat at bago ako magbigay ng mensahe, kung muna ay kakanta, Buhat sa Langit. Buhat sa langit, dula ng pag-ibig, ang Diyos ay nanao, pangalan ay Jesus. Abang sumilang sa isang sabsaban, lalaking sanay sa pagtitiis, siya'y mahal ko, pinipinto, buhay at ilaw, niring puso, ang manlilikhay, nagpakababa, kapuspusan ng Diyos na badha. Anong dakila, pagpapakababa, nasa hating gabi, walang kumandili. Diyos ng pag-ibig, nilisan ang langit,
niring puso, ang manlilikhay nagpakababa, kapuspusan ng Diyos na badha. Mahal na Berbo, nagkatawang tao, upang ipahayag ang sa Diyos na dilag. Laking hiwaga ni Kristong dakila, tunay na Diyos at tanging kordero. Siya'y mahal ko't pinipinto, buhay at ilaw, niring puso, ang manlilikhay nagpakababa, kapuspusan ng Diyos na badha. Amen. Tunay nga ang ating Panginoon Hesus ay nagpakababa upang tayo ay iligtas. Sabi dito sa Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang minsan ng mamatay, ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ang paghukom. Ang kamatayan ay tiyak hindi matatakasan. Mga minamahal, ang bilangguan ay pwede natin takasan. Ang gawang masama, pwede natin takasan. Ang mga utang natin, pwede natin takasan. Pero ang kamatayan, kailanman ay hindi natin matatakasan. Diba? Bakit hindi natin matatakasan ang kamatayan? Dahil ito ay tinakda ng Diyos. Pag ang Diyos ang nagtakda, ay matutupad. Diba? Kaya sabi dito, ang kamatayan ay isang katiyakan para sa bawat tao. Isang bahagi na itinakda ng Diyos na hindi natin maaaring takasan. Anuman klase o kalagayan ng tao sa ibabaw ng mundong ito, lahat ay may hangganan. Diba? Walang mangugat sa atin dito sa lupang ito. Walang mananatili. Lahat ay lilisan, lahat ay mamamatay, dahil ang kamatayan ito yung pangyayari na hindi natin matatakasan. Bagaman, ginagawa ng mga tao ang lahat ng kanilang makakaya upang iwasan at pigilan ang pagdating ng kamatayan, gayon paman, tahimik na lumalapit ang kamatayan ng hindi natin nalalaman. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan o kung paano tayo mamamatay. Diba? Napanood nyo yung balita sa media na isa 3 bata sinunog ng kanyang sariling ina at ang ina naman ay nagpakamatay. Diba? Kaya pag sinabing kamatayan, walang pinipili. Hindi natin masasabi ay bata pa ako. Marami naman akong kinakain. Nagbabitamin ako. Diba? Kaya yung bata na doon sa niya na talaga, kung alam na lang nila na ang sasakyan ay papunta sa kanila, dapat ay sila ay umiwas na. Pero ganun pa man, ang kamatayan ay hindi natin maiwasan. Diba? Iba't ibang klase ng kamatayan ang ating maranasan. Diba? Dahil ito ang takda ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kamatayan ay ipinapakita na ang buhay ay mayroon ng ganan. Bakit mayroon ng ganan ang buhay? Sapagkat ito ang naging bunga ng kasalanan. Diba?
Sino ba sa atin ang walang kasalanan? Lahat tayo ay nagkasala, kaya ang kasalanan natin ay dapat natin pagbayaran. Ano ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Diba? Ito ang naging kabayaran ng ating kasalanan. Lahat ay mamamatay dahil lahat nagkasala. Sa Romans 6:23 at sa Romans 3:23, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano pang mababasa natin sa mga talata? Jeremiah 33 verse 30 at 31 verse 30, ang sabi dito, sa Jeremiah chapter 31 verse 30, ngunit bawat isa ay mamamatay ng dahil sa kanyang sariling kasamaan. Diba? Lahat tayo ay mamatay dahil tayo ay makasalanan. Ito yung kasamaan na ating nagawa. Lahat na nagsisikain ng masasim na bubas ay magsisipangilo ang mga ngipin. Kaya makikita natin dito na tunay na ang kamatayan ay darating sa ating mga buhay dahil yan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. At sabi pa sa 2 Chronicles chapter 25, 2 Chronicles chapter 25 verse 4, ang sabi dito, ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak, kundi gumawa ng ayon sa nakasulat sa kautusan sa aklat ni Moses, gaya ng iniutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi mangangamatay ng dahil sa mga anak, niyang mga anak man ay nangamatay ng dahil sa ama, kundi bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Di ba? Kaya ang naging kabayaran ng ating kasalanan ay ang kamatayan. Mayroon tayong tatalakayin 3 klase ng kamatayan. Ano yung 3 klase? Spiritual death, physical death, at eternal death. Doon muna tayo sa spiritual death. Ang ibig sabihin ng spiritual na kamatayan ay pagkahiwalay sa Diyos. Di ba? Nang utusan ng Panginoon ang Eva at Adan, nasabi ay huwag kayong kumain ng bunga ng puno na hindi pinapakain yung pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya sabi dito, nang kainin nila ang bunga ng puno, ng punong kahoy, sabi sa Genesis chapter 3 verse 1, chapter 2 verse 16 and 17, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, iyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Di ba? Walang pagsalang mamamatay. Yan ang utos ng Panginoon kay Eva at kay Adan. Pero, dahil nga mayroon manunukso, mayroong gustong wasakin ang buhay ng ating mga kanununuan, dumating ang dyablo na nagkatawan sa ahas. Sabi dito sa chapter 3 verse 1, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos,
huwag kayong kakain niyaon at huwag ninyong hipuin, baka kayo'y mamatay. Ano ang nangyari? Di ba? Ang sabi lang ng Diyos ay huwag kayong kumain. Pero pagdating kay Eva ay kahit hipuin man ay mamamatay. Di ba? Ganun ang nangyari kay Eva. Dinagdagan niya ang salita ng Diyos. Huwag kayong kakain, pero sa kanya ay kahit nahipuin ay mamamatay. Kaya ang diablo ay wise, sabi nga matalino. At sinabi na nga sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Di ba? Magandang sinabi ng diablo. Kaysa sa Diyos, sabi ng Diyos, mamamatay kayo, pero sa diablo ay hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain na yun ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya at ito'y kumain. Diba? Kinain nila ang bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. Ang tanong, nang kainin nila ang bunga ng punong kahoy, sila ba ay natumba? Sila ba ay nabulagta? Dahil ang sabi ng Diyos, kayo ay mamamatay? Hindi. Kundi yung kamatayan na sinasabi ng Biblia ay ang kamatayan spiritual, ang paghiwalay ng relasyon ng tao sa Diyos nang dahil sa kasalanan. Di ba? Kaya napakatindi ang gawa ng kaaway at sinabi at tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan kayo naroon? Ang tanong, hindi ba alam ng Diyos kung nasaan ang Eva at Adan? Di ba? Alam ng Diyos, ang Diyos ay all-knowing, alam niya kung nasaan ang tao. Pero ang sabi dito, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Di ba? Ano ang nangyari sa tao? Di ba? Nang sinabi na ang tao ay makikita natin dito na walang pag-amin ng kanyang kasalanan. Di ba? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Ano ang makikita natin dito sa ginawa nila Eva at Adan? Alam ng Diyos kung nasaan sila, pero kung bakit sila hinanap ng Diyos, ay nais ng Diyos na ang tao ay may magkukusang lumapit at aminin ang kanyang pagkakasala. Diba? Ang tao ay hindi marunong umamin ng kanyang kasalanan. Kaya yun ang nangyari sa tao, ang espiritual na kamatayan ay ang paghiwalay ng ating relasyon sa Diyos at sa tao. Kaya sila ay kumain ang bunga ng punong kahoy at ipinagbawal ng makain nila ang bunga ng punong kahoy, sila ay hindi ay huwag magmapuri. Kaya mga minamahal, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, hindi sa ating gawa, dahil pag tayo ay naligtas sa ating mga gawa, tayo ay magmamalaki sa Diyos. Tayo ay magmamapuri sa Diyos. Sasabihin natin, ako'y mabait, ako'y maraming tinulungan, ako'y maraming nagawang kabutihan. Diba? Kaya ang kaligtasan ay, sabi sa Titus chapter 3 verse 5,
na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Sabag lamang ng Diyos tayo ay naligtas. Diba? Pasalamat tayo na tayo ay kinahabagan ng Diyos. Tayo ay minahal ng Diyos. Diba? Kaya ano ang sabi sa John chapter 1 verse 12? John chapter 1 verse 12, ang sabi dito, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak niyang Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Baka isipin natin lahat naman ay anak ng Diyos. So, lahat daw ng mga reliyon ay isa lamang ang pupuntahan galing ng probinsya. Kung ano ang sasakyan mo, maraming sasakyan. Ganon din daw yan pag punta ng langit. Pero ang sabi ng Biblia, tanging nag-isang daan lamang papunta ng langit. Hindi lahat ay anak ng tao. Ang magiging anak lamang ng tao ay yung mga tumanggap sa ating Panginoon Hesus. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa tumanggap sa ating Panginoon Hesus, kanino kaya tayong anak? Maliwanag na ang sabi ng Biblia sa John chapter 8 verse 44, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Yan ang mga tao na hindi kumilala sa ating Panginoon, hindi naging anak ng Diyos, hindi tumanggap. Once na hindi ka pa tumanggap sa ating Panginoon ay hindi ka pa anak ng Diyos. Kaya alam natin ang kaligtasan na tinuturo ng Biblia ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi sa Biblia sa Acts 16:31, ang sabi dito, ito kasi yung may kwento dito na yung mga nakakulong ay nakalabas. Sabi dito sa verse 28, sa verse 27, ang sabi dito, at ang tagapamahala palibas ay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-akalang nangatakas na ang mga bilanggo. Kasi ang isang penalty noon kapag ikaw ay bantay bilanggo, kapag nakatakas ang bilanggo, ikaw ay ang parusa sa iyo ay kamatayan. Kaya ang kanyang ginawa ay bumuot ng espada at gusto nang magpakamatay, dahil doon naman ang kanyang kaparusahan ng kamatayan. Sabi sa verse 28, datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig at sinabi, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangarito kaming lahat. At siya ay humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas, at sila ay inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Diba? Mga minamahal, nagkaroon ka na ba ng tanong na sinasabi, ano kaya ang aking gagawin para ako ay maligtas? Diba? Ano kaya ang ating gagawin para tayo ay maligtas? Kasi ang mga tao ay may kanya-kanyang pamamaraan pagdating ng kaligtasan. Diba? Ayaw magpasakop sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ang mga tao ay kanya-kanya silang paraan kung paano maligtas. Pero ang sabi ng Kawikaan chapter 14, sabi dito sa verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyan ay mga daan ng kamatayan. Diba?
may kanyang paraan ng mga tao pagdating sa kaligtasan, kabutihan, pagiging reliyoso, pagbibigay, pagpapadasal. Pero ang sabi ng Biblia, ang dulo niyan ay mga daan ng kamatayan. Yan ang magpapahamak sa tao. Bakit? Hindi sila naniwala sa Diyos, hindi sila nanampalataya sa Diyos pagdating ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa tao. May kanya-kanyang paraan ng tao para maligtas, pero yung paraan na yan ay hindi yun magtatagumpay sa Panginoon, sa ating Panginoon Hesus. Sila pa rin ay makakaranas ng yung kaparusahan na walang hanggan. Kaya sabi dito, mga Ginoo, anong aking gawin para ako ay maligtas? Sabi sa verse 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Hesus. Hindi sinabi na maggawa ka ng mabuti, magpakaigi ka para ikaw maligtas, gumawa ka ng paraan para ikaw maligtas, kundi manampalataya ka sa Panginoon Hesus. Diba? Kaya sabi ng mga tao, nananampalataya naman ako Mayroong mga tao nang nagsasabi, mula pa nang ako'y maliit, kilala ko na ang Diyos. Mga minamahal, ang pagkilala nila sa Diyos ay, pag sinabing kilala nila ang Diyos ay, hanggang sa salita lamang. Diba? Hanggang sa salita lamang kilala nila ang Diyos. Bakit anong sabi sa Marcos chapter 7, verse 6, ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahula ni Isaias tungkol sa inyong mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Sa salita lamang, kilala ng mga to ang Diyos. Sa bibig lamang. Pero sabi ng Biblia, datapwat ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Diba? Malayo ang puso sa Diyos. Sabi dito, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Diba? Utos na ng tao ang sinusunod ng tao. Diba? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya nang nangyari sa atin ngayon kung ano ang sinabi ng ating religious leader, yan na. Diba? Yan na. Yung mga pamahain, yan na ang ating sinusunod. Dati ako din ay Katoliko, sinusunod ko din yung kung ano ang sinasabi ng aking mga mahal sa buhay. Pero pagdating sa kaligtasan, mga minamahal, walang ibang kaligtasan na ibinigay sa silong ng langit. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, ang sabi dito, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating liligtas. Walang ibang pangalan. Hindi ang pangalan ni Maria na idinudilo ng mga tao ngayon. Diba? Hindi ang pangalan ni San Pedro. Hindi ang pangalan kung ano ng mga santo. Diba? Kundi ang tanging nag-isang pangalan ay ang pangalan ng Panginoon Hesus. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang pupunta sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Kaya mga minamahal, tandaan natin na ang kaligtasan ay hindi natin makakamtan kung hindi natin tatanggapin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Bakit napakalaga na ang tao ay maligtas? Dahil nga mayroong kapahamakan na pupunta ng tao. Kapag ang tao ay hindi ligtas, sa dagat-dagatan tiyak ang kanyang pupuntahan. At higit pa sa lahat, sabi ng Biblia, ang buhay sa mundong ito ay, ano ang ating buhay sa mundong ito?
walang katiyakan. Hindi natin alam bukas makalawa. Ang sabi sa Santiago chapter 4 verse 14, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Diba? Sino bang nakakalam kung tayo ay buhay pa bukas? Walang nakakalam kung tayo ay buhay pa bukas. Kasi maliwanag lang sabi ng Biblia, walang nakakalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Diba? Ano nga ba ang buhay natin sa mundong ito? Ang buhay natin sa mundong ito ay masaklap, kahirapan, kayo ngang isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Diba? Gaano ba katagal ang isang singaw na ating nakikita? Saglit lamang. Diba? V4. Saglit lamang, makikita natin ng ilang segundo, mamaya-maya ay wala na. Kaya ganun ang buhay natin sa mundong ito, mamaya-maya ay wala na kasi walang nakakatiyak ng mangyari sa atin bukas. Diba? Mga tao na nangamatay, hindi nila alam kung ano ang kanilang buhay. Kaya napakalaga sa ating mga buhay, mga kapatid, na upang makamtan natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay tayo ay manampalataya sa Diyos. Walang ibang daan, walang ibang pangalan, hindi yung mga Diyos-Diyosan. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1, Peter chapter 1 verse 18, ang sabi dito, na inyong nalalaman, kayo'y tinubos ng mga bagay kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Diba? Ano bang ipinamana sa atin pagdating sa kaligtasan? Magbabayad. Mga pamahin na walang kabuluhan. Hindi yan makapagliligtas sa atin yung kayamanan, pera. Sabi nito, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungi sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. Ang tanging dugo lamang ng Diyos, sabi sa Hebrews 9:22, ang sabi dito, at ayon sa katusan ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya mga kapatid, ang ating kaligtasan ay hindi yung relasyon natin, yung reliyon natin, kundi ang malaga ay mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon pagdating ng ating kaligtasan. Kaya mga minamahal, ang sabi ito, kung nais natin na makamtan ang buhay na walang hanggan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan ay tatanggapin natin ang Panginoon Hesus. Diba? Hindi yung tatanggapin natin yung mga pamahin, kundi ang Panginoon Hesus lamang ang tanging tatanggapin natin sapagkat siya lamang ang nag-isang daan pagdating ng ating kaligtasan. Kaya mga minahal, pasalamat tayo sa Diyos, sa mga salita ng Diyos na ating napag-aralan na walang ibang daan kundi ang ating Panginoon Hesus lamang. Tayo manalangin. Aming Diyos na mapagpala, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat o Diyos sa buhay na pinagkatiwala mo sa Panginoon. Salamat o Diyos sa mga mensahe. Tunay nga po Diyos na ang buhay namin sa mundong ito ay walang katiyakan. Kahit sinong mabait, sinong magaling na tao, hindi pa rin siya nakakatiyak Panginoon kung siya ay ligtas na Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan o Diyos ay kayo po ang gumawa. Hindi po ang tao ang gumawa pagdating ng kaligtasan. Kaya sabi ng iyong mga salita, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.
walang pupunta sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Salamat o Diyos at pagpalain mo Diyos ang bawat isa. Kayo po ang tanging nakakalaman ng aming pong mga buhay at mga puso. Ang lahat ito'y dalangin namin sa tanging matayos na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat. Okay, so salamat po sa pagpapahayag ng tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At purihin ang Panginoon na mayroon tayong banal na kasulatan na siyang source ng ating mga pangangaral. Alam po ninyo, ang Bible ay aklat na mula sa ating Panginoong Diyos na ipinapahayag dito ang mga katuruan na dapat ay ating maunawaan. Doon po sa 2 Peter chapter 1, 20 and 21, palagi ko po itong binabanggit, na ang Biblia po ay sinulat ng mga propeta, ng mga apostol, na may patnubay at gabay ng banal na Espiritu upang maipahayag sa atin ang aral ng ating Panginoong Diyos. At ang isa sa aral ng ating Panginoong Diyos ay ang tungkol sa kalagayan natin ng pagiging makasalanan. Naibigay po kanina sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ang sabi po, lahat ng tao ay makasalanan. Sabi po ng Roma 3, 10 at 12 at 23, sabi ng talatang iyon, walang matuwid, wala kahit isa. Sa 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi, for all have sinned and come short of the glory of God. Hindi nakapaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinaliwanag po kanina na naputol ang ating relasyon sa Panginoon nung ang tao ay magkasala. Yan po yung binabanggit niya ng ating tagapagsalita na spiritual separation or spiritual death. At na magdadala po sa atin sa impyerno. At salamat sa Panginoon, ang sabi ng isang napakahalagang salita sa Biblia ng ating Panginoon, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus ang buktong na anak, upang ang sinumang sa Kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ang kapahamakan pong tinutukoy diyan ay impyerno. Hindi po lamang kapahamakan sa disgrasyang nahulog ang sasakyan, nakagat ng ahas, bagaman kapahamakan din yon. Worst po yung kapahamakan tinutukoy diyan. Impyerno po yan. Ang sabi niya, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay buhay sa piling ng Diyos doon sa langit. Sa verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So ang ating Panginoong Jesus ang nagdusa. Siya ang tumanggap ng kaparusahan mo at ko. Siya ang nagtiis. Diyan sa 1 Corinthians 5:21 o tingnan natin. O 31 ba yun? 21. Ano ang sabi ron? 2 Corinthians 5:21. Pakilagay nga natin. Sapagkat nalalaman natin, 2 Corinthians ba yan? Yaong hindi
nakakilala ng kasalanan. Si Jesus yung yaong. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Diyos. Nung siya'y pinarusahan doon sa krus, yung dahilan nun ay ikaw. Yung pagtitiisan mo ay siya ang nagtiis. Yung utang mo ay siya ang nagbayad. Kaya kung siya ay iyong tatanggapin, ikaw ay nakabayad na sa Diyos ng iyong mga utang. Ikaw ay nakabayad na sa Diyos ng iyong pagkakasala. Kaya nga ang sabi ng binanggit kaninang talata sa sa John 14 verse 6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makararating o makakaabot sa Diyos, kundi sa pamamagitan ko. Mga minamahal, sa mga bisita po, ngayong umaga, ito po yung dahilan ng pangangaral ng tungkol sa buhay natin. Napakahalaga po ng buhay po natin ay magkaroon ng katiyakan, magkaroon ng kapayapaan. Pero mong isang araw, aalis tayo sa buhay na ito, hindi natin tiyak kung saan pupunta ang kaluluwa mo. Ang napakaganda po yung tiyak mo na pag ikay namatay, yung kaluluwa mo, yung tunay na ikaw, ay sa langit pupunta. Hindi po yung sa impyerno ang punta, kundi doon sa piling ng Panginoon. Diyan po sa Lucas 16. Meron po diyang isang istorya na isang mayaman at isang mahirap. Sa verse 19, sabi po, namatay silang dalawa. Si Lazaro ay dumako sa sinapupunan ni Abraham. Pero yung mayaman, namatay sa Hades ng pagdurusa. At siya po'y sumisigaw at ang sabi niya, Amang Abraham, suguin mo po si Lazaro para itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para palamigin ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa alab na ito. Okay? Inilibing na siya, yung kanyang katawan ay nanduroon na sa libingan, pero yung kanyang kaluluwa ay nasa impyerno, naghihirap sa apoy. Suguin mo po si Lazaro para itubog ang dulo ng kanyang daliri sa tubig para palamigin ang aking dila sa alab na ito. Pero hindi po nangyari. At ang sabi ni Abraham, walang makakaparian mula din sa amin at wala din namang makakaparinip patungo sa inyo para kayo hanguin. Yan ang idea. Kaya po pagka ikaw ay nahuli ngayon at ang kaluluwa mo'y nasa impyerno na yun ang tunay na ikaw, wala nang hanguan. Hindi ka mahahango ng maraming dasal. Okay? Ang tangi lamang pagkakataon mong maligtas ay ngayon. Pag namatay kang hindi ligtas, impyerno ang kaluluwa mo. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 9, verse 2. Ano sabi ron? 2 Corinthians chapter 9 verse 2. Lagay natin. Okay? Sapagkat hindi yata yan. Chapter 6 siguro verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Anong sunod? Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng kaligtasan.
So baka sasabihin mong bukas na lang, sa makaluwa na lang, pag ako'y matanda na at wala na akong mapupuntahan para magliwaliw. Sabi nga po, bata man ay nawawala sa buhay na ito. Hindi mo tiyak. Yun ang sabi ng talata kayo na nasa Kawikaan 14 verse 12. There's a way which seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Do sa James 4:14, ang buhay natin ay tulad lang sa singaw. Kaya po ngayong umaga, ang paanyaya po sa atin. Iyo bang tatanggapin ng Panginoong Hesus at kikilalanin mo na siya ang namatay para sa iyo at nagbayad ng iyong kasalanan? Magsisisi ka at tatanggapin mo siya sa iyong puso. Yun po yung tanong. Ang magandang sagot diyan ay yes po. Okay, siya ang kinikilala kong namatay para sa kasalanan ko. Siya ang nagdusa para tubusin ang kasalanan ko, bayaran ang kasalanan ko. So ngayong umaga, nag-aral po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sana po makapagpasya tayo bago tayo umalis sa building na ito, ay siya'y ating maanyaya sa ating puso at sabihin natin, Panginoon, I'm sorry, patawarin mo po ako sa kasalanan ko, tinatanggap kita sa aking puso na ikaw ang aking tagapagligtas at nagbayad ng aking kasalanan. Tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo na sa lugar na ito, sa inyo pong bahay-sambahang ito, ay mayroon pong pangangaral ng inyong salita. Salamat po na naipangaral po ngayon ang tungkol sa iyong kaligtasan. Kaligtasan po ng kaluluwa sa pagkapahamak sa impyerno. At salamat po, Panginoon, na ipinaunawa mo na ang aming Panginoong Jesucristo ang gumanap nito para sa amin. At ipinaunawa mo rin na ito po'y aming matatamo ang kapatawaran, ang kaligtasan. Kung kami po'y aamin sa aming mga sarili na kami po'y mga makasalanan at kayo po ang nagbayad ng amin pong kasalanan upang kami po'y makaharap sa Diyos na matuwid at banal. Lord, kayo po ang kumilos ngayong umaga sa puso ng bawat isang wala pang pag-asa at ngayong umagay anyayahan ka sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, sino po ang magtataas ng kamay bilang pagpapahayag na iyong ipinagkakatiwala sa Panginoon ang iyong kaluluwa, ang iyong kaligtasan? Panginoon, salamat po ngayon pong oras na ito. Narito po aking itinataas ang aking kamay, pagpapahayag ng aking pong pagtanggap sa iyo bilang aking tagapagligtas. Meron po ba magtataas ng kamay? Meron po ba? Sige po. Kung hindi pa po ninyo nagagawa ang pagpapasyang ito, ito po yung pagkakataon ninyo. Ang araw ng bukas, mamaya, hindi nyo tiyak, pero ngayon, pagkakataon para iyong ipahayag ang iyong pagkilala. Pero po ba? Sige po. Sandali lang ito. Na habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, wala pong titingin sa paligid. Just raise your hands. Salamat po. Meron pa po ba? Meron pa? Tayo po'y mananalangin sa isang sandali. Pero nais mong sumama. Pastor, sama niyo ako sa panalangin. Nais kong tanggapin si Jesus, gusto kong matiyak ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Ayaw kong ang kaluluwa ko'y mapapunta sa impyerno. Ngayon pong umagang ito, nais kong tanggapin si Jesus. Meron po ba? Meron pa? Meron pa? Huwag mong pabayaan ang pagkakataon. Salamat sa Diyos. Sa mga nagtaas ng kamay, banggitin mo ang pangungusap na ito kahit pabulong lang. Panginoong Jesus, salamat po sa iyo na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan.
doon sa krus ng Kalbaryo. Kayo po ang nagdusa dahil sa akin. Dahil kayo lang po ang maaring tumubos sa aking kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa katubusang ito. At ngayon po, O Diyos, ay tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas, na kayo nga po ang nagbayad ng aking mga kasalanan. At ako po'y naniniwala na ang aking kasalanan ay inyo nang pinatawad. At ako po ay mayroon na ng pag-asa ng kaligtasan ng aking kaluluwa. Salamat po, Panginoon. Ito po'y aking dalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So, salamat po. Sana po, doon sa mga nagtaas ng kamay, ay kayo po'y nag-pray ng isang mataimtim na panalangin. Siya po ang may pangako, hindi po ako may sabi nun. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life."